Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin ang tungkol sa EGR o yung tinatawag na exhaust gas recirculation. Ano ba ang trabaho ng EGR sa ating makina? Paano ba gumagana ang EGR? At ano ang epekto sa makina kapag sira ang EGR? Yan ang topic natin ngayon mga kapiston. Bago ko ituro sa inyo kung ano ang trabaho ng EGR sa makina, may mga salita akong babanggitin dito na maaaring hindi mo maintindihan. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo muna yung mga salitang ito mga kapiston. Una, exhaust gas at borne gases. Ang exhaust gas at borne gases mga kapiston ay iisa lang yan. Yan yung usok na lumalabas sa tambutso ng ating sasakyan. Borne gases ang tawag dyan, o kaya pwede ring exhaust gas. Ito ay dating air fuel mixture na sinunog ng spark plug, kaya siya naging borne gases or exhaust gas. Pangalawa, combustion chamber. Kapag ang piston ay nakataas at andun ang air fuel mixture, susunugin nyo ng spark plug. Ngayon kaya siya tinawag na combustion chamber kasi dun sinusunog ang air fuel mixture sa pamamagitan ng spark plug. Combustion chamber ang tawag dun. Pangatlo, emission. Nabanggit ko na ang emission mga kapiston ng mga nakaraang video ko. Mapapanood mo ito sa catalytic. Ang emission mga kapiston ay pagdi-discharge ng solid, liquid, gases, radiation. Yan ay emission, nakakasama yan sa ating environment. Kaya yan ay ating pinipigilan o binabawasan. Kaya meron tayong mga parts sa ating sasakyan na pinipigilan mag-discharge yung mga toxic chemical na meron sa makina. Sunod, nitrogen oxide. Ang nitrogen oxide mga kapiston ay isang toxic chemical. Ito ay nakakasama sa tao at sa ating environment. Kaya ito ay ating pinipigilan. Nagkakaroon ng nitrogen oxide kapag ang air fuel mixture ay sinunog ng spark plug sa mataas na temperature. Ibig sabihin mga kapiston, kapag ang air fuel mixture ay sinunog ng spark plug, magkakaroon ng mataas na temperature o yung sobrang init. Ngayon maraming mapuproduce o maraming magagawang nitrogen oxide. Kaya meron tayong catalytic converter para mapilter ang nitrogen oxide. Ipapaliwanag ko sa inyo mga kapiston kung paano napipigilan ng EGR ang nitrogen oxide. Balik tayo sa EGR mga kapiston. Ang EGR ay isang parts ng emission. Para din niyang purge valve ang EGR. Ang pagkakaiba nga lang nila mga kapiston, ang purge valve ay sa fumes ng gasolina. Binabalik niya sa loob ng makina. Ang EGR naman mga kapiston ay exhaust gas. Binabalik niya sa loob ng makina. Ipapaliwanag ko sa inyo para lalong maintindihan mo. Sa emission mga kapiston, meron tayong purge valve, EGR, tsaka catalytic converter. Yan ay mga parts ng pagkokontrol ng emission. Ang trabaho ng EGR, ito ang nagkokontrol sa pagdami ng nitrogen oxide sa loob ng combustion chamber o sa loob ng makina. Binabawasan niya ang temperature kapag nagsusunog ang spark plug ng air fuel mixture. Ang EGR mga kapiston, ginagamit niya ang borne gases o yung exhaust gas. Ibabalik niya sa loob ng makina at ipapasok niya sa combustion chamber. Kapag yun ay sinunog ulit ng spark plug, mababa na yung temperature na mapuproduce kasi yun ay borne gases o dati ng sunog. Ngayon kapag sinunog ulit siya ng spark plug, mababawasan yung temperature. Kapag mababa ang temperature mga kapiston, mababa din yung napuproduce na nitrogen oxide. Kaya ang mangyayari mga kapiston, nababawasan natin yung toxic chemical o yung nitrogen oxide. Yun ang trabaho ng EGR sa ating makina. Ang EGR ay makikita mo yan sa intake manifold, lalo sa mga old model na sasakyan. Meron niyang tubo na konektado sa exhaust pipe.
Ang exhaust pipe mga kapiston, ito yung daanan ng borne gases papuntang tambutso. Assembly yan mga kapiston, yung muffler, catalytic converter, exhaust pipe ang tawag dyan mga kapiston. Yan yung dinadaanan ng borne gases. Meron niyang tubo na konektado sa EGR. Ngayon mga kapiston, kapag ang air at fuel mixture ay sinunog ng spark plug, magiging borne gases ito. Pupunta ito sa exhaust pipe. Dahil mayroong tubo na konektado sa EGR, magkakaroon ng vacuum sa EGR. Ngayon, yung konting amount ng borne gases ay pupunta sa EGR. Mag-o-open ang EGR kapag inutusan ito ng computer box. Ngayon, yung borne gases na galing sa exhaust pipe ay dadaan sa EGR dahil naka-open nga ang EGR, inutusan ng computer box. Dadaan ang borne gases sa EGR at babalik sa intake manifold. Yung borne gases na yun ay hahalo yun sa fresh air na meron sa loob ng intake manifold. Ngayon mga kapiston, pag bumalik yun sa loob ng makina at maging air fuel mixture ulit, susunugin ulit yun ng spark plug. Ngayon, kapag humalo ang borne gases sa fresh air na meron sa intake manifold, babalik yun sa loob ng makina at susunugin ulit yun ng spark plug. Ngayon mga kapiston, dahil borne gases na siya o yung dati nang sinunog ng spark plug, kapag yun ay sinunog ulit ng spark plug, mababawasan na yung temperature. Bakit? Kasi borne gases na yun o dati nang sunog yun. Kaya bababa yung temperature niya. Kaya ang mangyayari mga kapiston, yung nitrogen oxide ay bababa. Kasi hindi na sobrang init ang mapuproduce ng makina. Kasi yung pumasok na hangin ay borne gases na o dati nang sunog. Ngayon kapag sinunog siya ng spark plug, hindi na mataas yung temperature. Kaya ang mangyayari mga kapiston, kukunti lang yung mapuproduce na nitrogen oxide o yung toxic chemical. Dahil dun mga kapiston, napipigilan nating dumami ang nitrogen oxide sa makina. Ang nitrogen oxide mga kapiston, ulitin ko, ay napuproduce kapag sobrang init na meron sa loob ng combustion chamber, yung pagsusunog ng spark plug. Mas marami ang napuproduce na nitrogen oxide. Yun ay nakakasama sa kalusugan ng tao at sa ating atmosphere o sa ating environment. Kaya yun ay ating pinipilter ng catalytic converter. Pero dahil sa tulong ng EGR, binabawasan ng EGR ang nitrogen oxide. Sa ibang sasakyan mga kapiston, tulad ng mga diesel engine, meron tayong cooler. Yung exhaust gas o yung borne gases ay dadaan muna sa cooler, palalamigin sa cooler, tapos pag nag-open ang EGR, papasok sa intake manifold. Yung cooler mga kapiston ay para siyang maliit na radiator, meron siyang cooling pins, pero hindi coolant ang dumadaan doon, kundi borne gases. Pinapalamig yung borne gases at ibabalik sa intake manifold kapag nag-open ang EGR. Yung mga modelong sasakyan mga kapiston, yung EGR nila ay merong motor. Yung motor ang nagbabacuum sa exhaust gas o sa borne gases papuntang EGR. At kapag nag-open ang EGR, pupunta sa intake manifold. Yung iba namang old model mga kapiston, vacuum actuator. Binabacuum nila yung exhaust gas o yung borne gases, dadalhin sa EGR. Kapag nag-open ang EGR, pupunta yung exhaust gas sa intake manifold at hahalo sa fresh air na meron sa intake manifold. Ngayon ang tanong mga kapiston, ano ang mararamdaman sa ating sasakyan kapag sira ang EGR? Ganito yun mga kapiston. Ang EGR kasi ay lagi yung naka-close. Laging naka-close ang EGR. Nag-o-open lang yan kapag inutusan ng computer box. Ngayon mga kapiston, kapag yan ay nasira at lagi yung naka-stack open o yung laging nakabukas ang EGR, ang mangyayari mga kapiston, yung borne gases o yung exhaust gas ay tuloy-tuloy ang pasok. Tuloy-tuloy ang pasok sa intake manifold. Ngayon mga kapiston,
hindi nasusunod yung air at fuel ratio. Kaya ang mangyayari mga kapiston, magkakaroon ng palyado sa makina at magkakaroon ng engine light on kasi madedetect ng sensor o ng computer box na marami ang pumapasok na hangin sa intake manifold. Dahil dun, hindi magtutugma yung air at fuel ratio. Kaya magkakaroon ng palyado sa makina, minsan hindi aandar ang makina. So yun lang mga kapiston at sana may natutunan ka sa araw na ito. At kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.